Thank you, Pastor Berna. Good morning, everyone. So, I praise the Lord sa opportunity na ito to be able to share the Word of God sa inyong lahat. And so, naniniwala ako na ready po tayo. So, ngayon, itong just this time, ibigay natin ang ating kaisipan, ang ating puso to hear from the Word of God. So, good morning, mga kaibigan sa Philippines, and good morning to everyone. Okay, ang ating pag-uusapan ay matatagpuan natin sa Book of Mark, chapter 5, Book of Mark, chapter 5, verses 25 to 34. Sige, basahin natin. Mark, chapter 5, 25 to 25. We'll start from 25 to 34. So sabi niya, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Okay, we go further. And she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, dahil inisip niya sa kanyang kaisipan, if I just touch his clothes, I will be healed. We go further. Immediately her bleeding stopped, and she felt her body that she was free from her suffering. At once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned round in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you, his disciples answered. And yet you ask, "Who touched me?" Sige, we go further. But Jesus kept looking around to see who had done it. We go further. Then the woman, knowing that what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, and told the whole truth. Okay, let's go to the last verse. She said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering." Father, we thank you for the reading of your word. Even as we go and look into it, I am praying, Father, na meron po kaming makukuhang nuggets of wisdom. Dahil iyong salita po ay sa iyong salita, we are able to find many things that pertains to life, that pertains to the things that we need to know. And we ask you, Father, through the help of the Holy Spirit, to give us your company. In Jesus' name, amen. Okay, so, yung kwento po, meron tatlong character. Yung crowd, pangalawa, yung woman, pangatlo, si Kristo. So, si Kristo, naniniwala ako na dadaan po siya doon sa bahay nitong woman na nagbi-bleed ng 12 years. Tapos, ang daming tao, sabi nga niyang siksikan daw yung mga tao na sumusunod kay Kristo. Yan, so, ang daming mga tao na sumusunod kay Kristo. Tapos, isa dito sa tao na sumusunod sa kanya ay isang babae na meron siyang sakit, dinudugo ng 12 years. Di ba kung ikaw na dinudugo ka ng medyo matagal, magiging anemic ka, magiging mahina iyong katawan, and sa Jewish tradition, pag ang isang babae ay dinudugo, itinuturing nila na marumi yun at wala kang halaga sa society. Para kang outcast. Outcast ang isang tao during the time of Jesus kung siya ay dinudugo. Ganon. So, kumbaga ba, parang hindi siya pinapansin ng mga tao.
So itong babaeng ito, dahil sa ganun na klase ng kanyang sakit, pumunta siya sa mga doktor. From one doctor to another doctor. So inubos niya lahat. Inubos niya lahat ang kanyang ari-arihan dahil gusto niyang gumaling. Ganun naman tayo eh. Lalaanan natin kung ano yung nararamdaman natin dahil gusto natin gumaling. Sabi nga niya sa English, health is wealth. Remember that? Health is wealth. Kahit meron tayong lahat, pero sakitin naman tayo, lagi tayong nagkakasakit, parang hindi maayos yung ating journey dito sa lupa. So sa kanya, 12 years na nagbibleed. So naubos niya ang kanyang lahat ng kanyang ari-arihan dahil sa pagpapagamot sa iba't ibang mga doktor. Pero sa pagpapagamot niya, instead na magkaroon siya ng kagalingan, hindi lumala siya. So ibig sabihin, dumating sa punto na naubos na niya ang kanyang ari-arihan at mahina siya. Palagay ko anemic na siya eh. Kung sa ngayon siguradong anemic ito. Pero ang alam nitong babaeng ito, ang doktor lamang. Doktor lamang ang makakabigay ng kagalingan sa kanya. Kaya nga inubos niya lahat ng kanyang ari-arihan. Inubos niya lahat in the purpose na gusto niya magkaroon ng lunas. Okay. Ang tao, usually, nakakalimot tayo. Kahit sabihin mo hindi, pero totoo. Ang tao by nature, nakakalimot tayo kung meron tayong lahat. Wala kang problema, lahat-lahat, sige lang, medyo ayos yung buhay, nakakalimot tayo. Tapos dumarating tayo sa time na yun na parang ubos na ubos lahat ang lakas, ubos na ubos lahat, saka tayo titingala. At alam mo ba na ipinahintulot ng Panginoon yon sa babaeng niyon? Dahil nung malakas tayong babae, ginagamit niya kung ano yung pwede. Ano kaya ang pwede? Ito siguro. Ito yung sinabi ng doktor. Next ito. Kumbaga ba, yung pagkaalam niya, yaon lamang. And so ganun ang tao. Habang malakas tayo, habang wala tayong problema, sige lang, konti lang problema. Sige lang ng sige. Hanggang sa hindi natin na nakikita, palubog na pala tayo sa utang, palubog na sa sakit, palubog na na-scam, palubog na sa anumang klaseng kasalanan. Ang dami, palubog na sa mga problema. Saka ang tao, titingala sa Panginoon Diyos. Kaya napakaganda actually ang suffering eh. Sorry pero maganda ang suffering. Dahil kung ang suffering, yan yung way ng Panginoon Diyos para makuha yung attention natin, talagang gagalaw siya. Ulitin ko, makinig kayo sa akin. Ang suffering, ayaw ng Panginoon na ang tao nagsasuffer. Pero sometimes, yun ang paraan eh. Yun ang paraan. So, He allows suffering in your life and in my life dahil doon sa suffering na yon, doon ka titingala sa ating Panginoon Diyos. So, titignan natin itong babaeng ito kung ano yung ginawa niya. So, tinran niya lahat, walang nangyari. Lubog sa utang, anemic na siya, mahina siya. Pero yung kanyang sakit na yon, yung suffering na yun, yun ang nagdulot sa kanya para hanapin na si Kristo. Yung sakit na yun, yung palubog sa utang na yun, yan, it became the doorway, nagiging daan para dumingila siya sa ating Panginoon Hesus Kristo. So titignan natin, basahin natin ulit sa verse 27. So at ito, sabi niya, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak.
when she heard about Jesus. Yung first na nakita natin yung progression, itong babae ito. First, lumugog na siya sa kanyang utang. Hindi pa siya gumaling, mahina na siya. Siguro pa palapit na 6 feet under the ground. Pero narinig niya si Kristo. She heard about Jesus. Alam ko, narinig na natin yung Romans 10:17 na sabi niya, faith comes by hearing, and hearing by the message of the Word of God. Kaya napaka-importante po na lagi tayo nakikinig. Alam niyo, napaka-bless natin. Napaka-bless natin because nasa bansa tayo na pwede natin pag-usapan ang salita ng Panginoon. Yet in other countries, hindi pwede. Kaya mapalad po tayo. Mapalad tayo na walang nagtitik-tik sa atin. Nako, nagsusum yung free believers. Nako, nakikinig yung mga tiga-Bugyas. Nako, nakikinig yung tiga-Negros Occidental. Hindi. So, sabi niya, she heard Jesus. Ibig sabihin, ano yung napakinggan niya kay Jesus? Napakinggan niya na si Jesus Christ ay gumagawa ng healing. Nagkakaroon lahat ng pinapanalangin ni Jesus ay nagkakaroon sila ng healing. Yun ang napakinggan niya. So dumating sa pagkaintindi niya, itinrakay ko lahat ang pwede kong gawin pero wala nangyari sa akin. Narinig niya. Hindi niya sinabi, wala na sigurong chance. Hindi na. Discouraged na siya. Hindi siya na-discouraged. She did not give up. She was never encouraged. But nung narinig na yun ang nagkaroon ng encouragement, nag-umpisa yung faith. Again, faith comes by hearing, and hearing by the message of the Word of God. When she heard about Jesus, yun ang nagkaroon ng encouragement sa kanyang puso. Yan yung nagbigay dulot ng encouragement sa kanya at nag-umpisa yung faith. Doon nag-umpisa yung faith. Hindi pwedeng makagkaroon tayo ng faith kung hindi tayo makinig. Ano yung kailangan mong pakinggan? Yung salita ng Panginoon. Kaya kung nakikinig tayo sa lahat ng fake news, magkakaroon din tayo ng faith sa fake news. Okay, ulitin ko. Sobra po, punong-puno ang social media ng fake news. Hindi mo alam kung ano yung tama at mali. At kung yun, gusto mo tinitignan yung intriga, especially sa nangyayari ngayon, ano yung mangyayari sa'yo? Lagi mo pakikinggan mga intriga, so ang nasasagap mo puro fake news. Pero kung makinig tayo sa salita ng Panginoon at pakinggan natin, talaga, doon magkakaroon ng faith. Ano yung gusto mo? Intriga or fake news? Intriga, fake news, o salita ng Panginoon? Take your pick. Of course, salita ng Panginoon. So sabi niya, nabalitaan niya ang mga himpalang ginagawa ni Kristo. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao. Nakipagsiksikan siya dahil ang daing tao. Nakipagsiksikan siya sa mga tao para lang mahipo yung garment, ang laylayan ng garment ni Jesus Christ. Wow, ang ganda Ang ganda na yun na when she heard, hindi niya sinabi, totoo kaya? Ano kaya? Mini-mini-mining mo? Hindi. Basta naniwala siya. Naniwala siya. Doon ang nagbigay. Iniisip ko actually, paano kaya siya nakalabas sa bahay niya? Para makipagsiksikan sa mga tao. Ang daming tao hindi lang siya. Paano nakalabas sa bahay niya para makipagsiksikan sa mga tao at mahipo niya ang laylayan ng damit ni Kristo? Faith. Yung faith na yon, siya po yung nagbigay ng strength. Anemic na siya, mahina na siya. Taong dinudugo ng 12 years. Maputla yun. Baka balat at bones and skin na lang siya. Bones and skin. So, paano siya nakalabas? Dahil narinig niya, and then nagkaroon siya ng faith. Yung faith na yun, it is strengthened yung buong
katawan niya at nakalabas. Nakalabas, lumakad, 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 lumakad. So number 1 na ginawa niya ay nakinig. So, how does faith start? Faith starts when we listen intently to the Word of God. Ang pananampalataya, or shall I say, magkakaroon tayo ng pananampalataya kung makikinig tayo totoo. Kung totoo'y nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. So, next na ginawa niya, nung naniwala siya na si Kristo ay gumagawa ng mga milagro, binuksan niya ang kanyang bahay, humakbang siya. So next, she took the step out of his house, out of her house. Humakbang siya na may paniniwala sa Diyos. Ulitin ko, nabalitaan niya, napakinggan niya, naniwala siya. So yung next step na ginawa niya, binuksan niya ang bahay niya, palabas. Hindi ko alam kung gaano kalayo si Kristo. Hindi natin alam. Pero most probably malapit na sa bahay. Yun yung provision ng Diyos. Kung nagkakaroon if we really, kung binibisay natin talaga yung faith, alam mo palapit at palapit yung favor ni Lord. Habang nung narinig niya yun, dumarating yung faith sa kanya, palapit at palapit na yung favor. Ano yun? Si Kristo dadaan sa kanyang bahay. Binuksan niya. She took that step of faith. She took that step of faith na may tiwala sa Diyos. Okay, still in verse 27. So, sabi niya, napakinggan niya. At naniwala siya. Tapos sabi niya, she came behind Jesus in the crowd. She came behind Jesus in the crowd. And sabi niya, I'm going to touch the hem of His garment. Hinipon niya ang damit ni Kristo. Hinipon niya ang damit ni Kristo. Yan po yung action ng kaniyang pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay meron pong action. Kahit sasabihin ko na nananampalataya ako, kung walang action ang aking pananampalataya, hindi ko masasabing totoong pananampalataya yun. She took the step, humakbang siya na may tiwala sa Diyos, tapos hinawakan niya. Hinawakan niya yung laylayan, yung damit ni Kristo. Hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo. Yan po yung action ng kanyang pananampalataya. Faith without action is dead. Nagpakumbaba siya. Para bang sinabi ng kanyang sarili, inubos ko na lahat ang aking ari-arihan, pero walang nangyari sa akin. Pero alam ko, Panginoon, eto ako. Alam ko hinahanap ng Panginoon sa atin, pagpapakumbaba sa Kanya. Ano man yung mga ginawa natin? Alam mo, mabait ang Diyos. Kaya nga meron yung kanta nga, He is the God of chances. Nagbibigyan siya ng chance ngayon. Nagbibigyan siya ng chance bukas. Nagbibigyan siya ng chance habang buhay ang isang tao. Pero ikaw, ako, kailangan kong lumapit. Kailangan natin magpakumbaba sa Kanya, lumapit sa Kanya. At ang binigay ng Panginoon Diyos sa Kanya ay kung mahahawakan ko man lamang yung laylay ng damit ni Kristo, ay gagaling ako. Wow, ang ganda, ano? Ang gandang klase ng pananampalataya. Kumusta ka, kapatid? Ano yung dala-dala mo? Ano yung hinahin mo sa buhay? Nanghihina ka na ba? Ano yung nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ka ba ng discouragement? Ba't di mo lapitan ang Panginoon Hesus Kristo? Sabihin mo kung ano yung hinahin mo. Sabihin mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Kailangan all out tayo. Kailangan all out tayo. Meron din pong kanta na sabi niya, God never changes.
Sabi nga niya, ang season will change. Dito sa Canada, ngayon winter kami, so malamig. After yung winter, ay spring. Tapos after spring, ay summer. After summer, ay fall. So, sa isang taon, meron pong 4 na season. So, nagpapalit-palit ang season. Pero ang ating Panginoon, ang December ay Panginoon pa rin siya. Pagdating ng March, Diyos pa rin siya. Pagdating ng April, Diyos pa rin siya. He never changes. He never changes. He never changes at all. Kaya pwede natin tignan siya. Totoo ba, Diyos, that you never change? Yes. Ang tao, the person will change. Ang society nag-change, lahat-lahat. Pero only ang Diyos ay hindi nag-change. So, after that, punta tayo sa verse 28. Punta tayo sa verse 28. Sabi niya sa verse 28, sabi niya, because she thought, ibig sabihin, inisip niya sa kanyang kaisipan, at ito yung isip niya, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Kristo, ako'y gagaling. So, napaka-importante pala na mayroon focus yung mind. Okay, gusto mong pakinggan ng Diyos na yung panalangin, pero kung ano-ano yung dumarating sa iyong isip. So, ang mangyayari nun, masyadong clouded, ang dami mong iniisip. Parang hindi mo ma-direct, wala kang masyadong focus. So, nakita natin dito, yung condition ng puso nitong babae. Kinondisyon niya ang kanyang puso. And in condition din niya, she conditioned her heart, and then she conditioned her mind. If I could only touch, kung mahahawakan ko lamang ang damit itong Diyos na ito, ako'y gagaling. Yun ang inilagay niya sa kanyang kaisipan. Alam mo, did you know na ang Diyos alam niya lahat kung ano yung nasa isip natin. Hindi alam ng katabi mo kung ano yung iniisip mo. Hindi alam ng ibang tao unless sabihin mo. Pero you know what? Ang Diyos, alam niya. Alam niya yung condition ng puso natin. Alam niya kung ano yung iniisip natin. Alam niya. Naway maayos ang ating kaisipan. Naway ipahintulot natin ang Panginoon Diyos na ipaayos natin itong ating kaisipan. Itong ating puso. Itong babae ito, nung napakinggan niya, inayos niya, pinahintulutan niya ang Diyos na ayusin ang kanyang puso. She purposed in her heart. Sabi niya sa kanyang kaisipan, mahawakan mo man lamang. Ako'y gagaling. Ang galing ano? Ang ganda-ganda. Ito yung turning point ng babae ito. Yung turning point is nung sinabi niya, mahawakan ko lamang. So, paano ba? How do we touch the hem of the Lord Jesus Christ? I believe yung sinasabi niya dito is, we do it in faith. Gawin natin na may pananampalataya. How do we touch the hem of the garment of Jesus Christ? Punta tayo sa Kanya na may pananampalataya. Na kaya niyang ayusin ang hindi natin kaya. Nagpasya siya sa kanyang puso na kung mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Kristo, ay gagaling siya. Ito po yung example ng living active faith. Nag-focus yung kanyang isip, nag-focus ang kanyang puso. Pinocus niya yung buong katawan niya sa gagawin ni Kristo. Itinuon niya ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa kay Kristo sa kanyang kagalingan. Nakita niya, kahit hindi man pa niya nahahawakan yung laylayan na damit ni Kristo, nakita niya na si Kristo ang kanyang kagalingan. Okay, let's go to verse 29. Verse 29.
Immediately, sabi niya, immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Hallelujah! Immediately, agad-agad, hallelujah. Gusto ko yun Agad-agad, nung hinawakan niya yung laylayan damit ni Kristo, agad-agad, yung pagdudugo niya ay natigil. Natigil ang pagdudugo nitong babaeng ito nung hinipon niya ang laylayan ng damit ni Kristo. Napasa kanya ang kagalingan. So again, how did it start? Kailangan niyang napakinggan. Kailangan natin makinig para magkaroon tayo ng faith. And kailangan natin i-action, kailangan natin mag-focus na totoo ang Diyos. At kailangan natin actionan yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo Jesus, at doon natin makakamtan ang kagalingan. Kagalingan man yan, or freedom man, or kahit anong klaseng problema, kayang-kayang ayusin ng Panginoon Diyos. Sabi nga, wala pang problema dito sa mundo na hindi kayang ayusin ng Diyos. So, ano yung lesson na makikita natin dito sa ating passage? Sa Panginoon Diyos, walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Gusto kong tignan natin yung Matthew 19:26. Matthew 19:26. Sabi niya, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." So meron dalawang sinasabi ng ating Panginoon Kristo Jesus dito. Sabi niya, eto ang tao, eto ang Diyos. Sa tao, halos lahat imposible. Wala na mangyayari niyan. Wala. Para bang napaka-imposibleng magkaroon ng milagro. Para bang napaka-imposibleng gagalaw si Lord. Kasi tao tayo Ang mathematics kasi ng tao, 1 plus 1 equals 2, which is true, right? Pero si Lord sasabihin niya, Pastor Berna, 1 plus 1, tapos sasabihin ni Lord equals 11. Kasi Lord siya God siya Kaya sabi niya, with man, sa tao, naku, maraming imposible, halos lahat imposible kung sa tao. Pero sabi niya, pero sa Diyos, ngunit sa Diyos, ang lahat na may mga bagay ay maaaring mangyari. With God, all things are possible. With that thought, with this thought that we have heard, hindi ba tayo maaakit na makinig lalo? Para makilala natin itong Diyos na ito na lahat imposible sa Kanya. Diba? Sa creation lang, sabi niya, grabe Sabi niya, ang ilaw magkaroon. Hallelujah, tapos biglang nagkaroon. Basta sinasabi niya, nagkakaroon. Because God is the God of faith. While things in life crumbles down, meron Diyos. Totoo siya. We can call upon His name. Kaya niyang ayusin ang hindi natin kaya. Okay? So, again, mag-conclude tayo. So, ano gagawin natin? Kailangan natin laging nakikinig. Tapos yung pinapakinggan natin, let us trust in what we have heard. Hindi yung sinabi ng tao. Because ang tao mag-promise sila and they forget. Pero kung anong sinabi ng Panginoon, siguradong pwede natin paghawakan. Let us trust in the Lord at all times. And then, ano pang gagawin natin? Next, mag-focus tayo. Alam mo, ang problema, ito. Alam mo, ang problema ng tao, pati ka na yung mga pastor. Ang problema natin lahat, itong kaisipan natin, ang dami. Kasi, meron 4 na Moses.
Meron yung voice ng sanlibutan. Ito yung dapat mong gawin. Ito, ang daming suggestion. Tapos pangalawa, ang voice ng demonyo. Tapos pangatlo, ang voice ng iyong kaisipan. Tapos pang-apat, yung boses ng Panginoon na still small voice. So what do? We focus. So yun ang ginawa ng babae. Nag-focus siya. She focused her mind on Jesus and the Word. Itinuon niya ang kanyang kaisipan sa Diyos at sa kanyang salita. Tapos habang tinutuon niya, ikinondisyon niya ang kanyang puso. Inanda niya ang kanyang puso para magtiwala sa Kanya. Tapos nung hinanda niya ang kanyang puso, sinunod niya. He stepped up. She stepped out in faith. She obeyed the Word. Sinunod niya. Sinunod niya yung conviction ng kanyang pananampalataya. And then ano nangyari? She received. Nakamtan niya ang kanyang kagalingan. May it be, mga kapatid, na itong salita ng Panginoon ay tumimo sa ating mga pusa. Lahat tayo. Meron tayong mga kailangan. Lahat tayo. May mga nangyayari sa buhay natin na talagang kailangan natin na ituon ang ating puso, ang ating kaluluwa sa Kanya lamang. With God, all things are possible. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the sharing of the Word of God. I pray na itong napakinggan namin ay magiging buhay sa aming mga puso. Help us to condition our mind, condition our heart to focus on the one true God. For in all things are possible. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.